Oh. Ay yung mga mayayaman ay laging yumayaman. Yung mga mahihirap ay lalong lumulubog sa kahirapan. Yung tungkol sa bagay na yun, brother, actually, malalim na usapin yung kung bakit nagkakaroon ng mga rebelde. Actually, mali kasi ang paraan ng paggastos ng mga Pilipino. Isipin nyo bakit di natin sasabihin, mahilig sa sugal, mahilig sa bisyo, mahilig sa kasayahan, yung pera na dapat nilang gastusin, inuuna nila yung kasiyahan, inuuna nila yung bisyo. Pagkatapos, kung sila'y maghihirap na, magrereklamo sila na mahirap at magiging rebelde. Alam po ninyo, mali yung paraan ng paggastos ng mga Pilipino. Kaya po, nagkakaroon ng rebelde. Yung mismong rebelde ang nagsusugal. Yung mismong rebelde ang mga maluho sa buhay. Yung mismong rebelde ang gumagastos ng walang kabagay-bagay. Bakit? Sila yung bumibili sila ng mga paputok. Bumibili sila ng mga pagbagong taon. Sila yung nagpapaputok. Anong inuubos nila? Pera. Meron silang bisyo, may sigarilyo. So, pagkatapos kung sila'y maghihirap na, dahil naubos na nila yung pera nila na dapat nilang gastusin sa kanilang buhay, magrereklamo sa gobyerno at sila'y naghihirap. Sila yung gumagawa ng paraan kung paano sila maghirap. Nakikita po natin niya sa mga probinsya. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Nagtotongit. Pangalawa, pagka walang tongit, walang sugal, may sigalyo naman, merong alak. Kaya actually, huwag kayong maniniwala, mga kababayan, huwag kayong maniniwala na mga Pilipino naghihirap na kailangan talaga magkaroon ng rebelde. Bakit? Sapagkat ang mga taong ito ay hindi disiplinado. Kung hindi nagsusugal, umiinom ng alak, ay yung pera na inuubos nila sa sugal, sa sigarilyo, hindi po sila yun ay sapat-sapat o sobra-sobra pa. Hindi sila maghihirap. Dahil kung gagamitin nila sa maayos na paraan at gagastusin nila ang pera sa maayos na paraan, sisiguraduhin ko sa inyo mga kabayan, walang taong maghihirap sa Pilipinas. Tama yan, kapatid. At kaya po natin ito ipinapaliwanag upang ang ating mga kapatiran na nakikinig sa atin ay kumbaga sa natutulog ay magising naman. Ayun. At alalanin po natin na ang buhay natin sa mundo ay hindi po ito permanent. Pag dumating sa atin ang itinakdang araw na lilisanin natin ang mundong ito, no less, no more. Hindi po pwede iurong ng isang araw at hindi rin pwede i-extend ng isang araw. So kailangan maingat tayo sa ating araw-araw na pamumuhay at upang sa ganun ay makamtan natin ang kapayapaan. Kaya kung ikukumpara po natin sa mga Muslim, ang Muslim bawal ang sigarilyo. Ang Muslim bawal ang alak. Bawal ang mga bibili ka ng paputok para sayangan mo lang na paputokin mo ang pera na gagastos, nasasayang lang. Bawal ang mga luho. So, magkakaroon pa ba ng pagkakataon ng mga Muslim na magrebelde? Yung kanilang kinikita ay naiipon nila. Kung ganyan ang magiging patakaran din ng ang kabilang relihiyon. Ito, kasi ito hindi alam ng mga pare at ng mga ministro, ng mga pastor. At siguro alam, hindi pinapansin sapagkat ganun din sila. Sundan po natin ang paraan ng pamumuhay ng mga Muslim at matutuklasan ninyo na narito yung tama at hindi kayo maliligaw. Dahil ang dito sa Islam, laging ang spiritual value ang nangingibabaw. Kung sa birthday, may birthday siya. Halimbawa, ang isang Muslim may birthday. Hindi yan maghahanda. Ano gagawin? Magpapasalamat sa Allah, magdadasal, magpupunta sa moske, mananalangin. Hindi pupunta sa Jollibee o hindi pupunta sa McDonald's para i-blow out lahat yung kapitbahay.
Kaya nga ang economic system ng mga Muslim, kung susundin natin, ito ang pinaka-effective na economic system na dapat sundin ng buong mundo. Tama yan, kapatid, at tila napakabilis ang takbo ng ating oras at panahon na upang tayo ay magpakilala ng ating himpilan. Ayan, so... Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WVL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWVL. Ang oras po natin ay alas 11:32 ng tanghali at narito pa po kayo sa palatuntunan nating Spirit of Islam at ito po ay sumasapit sa inyong pakikinig alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali tuwing araw po yan ng Linggo. So manatili po kayo sumaybaybay at magkakaroon po kayo ng mga idea tungkol sa relihiyong Islam. Kahit na po kayo ay hindi Muslim, mauunawaan po ninyo kung ano ang buhay-buhay ng mga Muslim po naman. So gaya po nga ng ating sinasabi, lahat po ng bagay sa mga Muslim ay umiikot po yan doon sa kanilang spiritual awareness, spiritual value. So lahat po ng ginagawa nila ay merong tinatawag na spiritual value. Halimbawa, katulad nga po ng sinasabi natin, hindi po nila sinasayang ang salapi na katulad nung nasa ibang relihiyon. At kung ang mga bagay na kanilang ginagawa ay pagbibigay ng tulong sa kapwa, ayan. Dahil kung halimbawa, ako ay nagkaroon ako ng kaarawan ko ngayon, halimbawa, dahil sa kaarawan ko, sa pagpapasalamat ko sa Allah, magbibigay ako ng sadaka ko. Hindi ako bibili ng luho na sa isang bagay. Pagkatapos wala naman palang spiritual value, hindi naman kasi inuutos yun sa relihiyon na yun, na halimbawa na ikaw ay mag-celebrate, ako, yung pamilya ko, maari kong isama sa aking gagawin na pagdarasal, pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, at kung ako ay merong konting pera, ay ibibigay ko na sa mga nangangailangan. At yun nga yung sadaka o kaya sakat. Yun. So dito po sa atin ay ganyan ang ugali ng mga Muslim. So ito pong ating talakayan ngayon na ang ating ipinapaliwanag ay tungkol sa pagbabahagi ng yaman sa Islam ay napaka lawak na talakayan po ito. Ang nabanggit natin kanina na sinabi ng isang dalubhasa that there will be no peace on earth as long as the economic problem is not solved. So kailangan ang unang isolve po natin ay ang problema sa pang-ekonomiya upang sa ganun ay maging masaya at mapayapa ang ating mga komunidad. Perhaps the basic factor of peace in this case lie only in the teaching of Islam. The economic system it has brought forth reconciles employer and the employee and provides the desired reformation so that peace may spread all over the world. The system of Islam here has certain qualifications which are not available in other systems. As shall we see, yet before making a survey of this, there are some global look on the capitalist and social system of Islam. Kaya po ito ang usapang ito ay napakalawak na talakayan po, sapagkat kung ito ay maisagawa natin sa ating araw-araw na kabuhayan, ay tila ito ang magdudulot sa atin ng pagkawala ng problema. Alalahanin po natin na ang pinakamabigat na problema dito sa ating buhay ay problema ng mga may hirap. Sapagkat ang may hirap ay tinatawag natin kapit patalim. Ibig sabihin ng kapit patalim, ahawak sila doon sa patalim, makasurvive lamang sila.
Gagawa sila ng mga masasamang gawain, mga karumal-dumal na gawain dahil sa pangailangan. At sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru an yakuna kufran. Ang pagitan lamang ng unbeliever at ang may hirap ay napakalit na bagay. So, pati yung believer, kung hindi gaano kalakas ang kanyang pananampalataya, ay siya ay malululan doon sa tinatawag na paggawa ng kasalanan. Sapagkat kung siya ay nangailangan, hahanap ng paraan yan na matugunan ang kanyang pangailangan. So, kung ang mga kapatbahay naman ay mayroon silang pang-unawa sa kanilang kapitbahay na nangailangan, ay tila mabibigyan ng solusyon ang kanilang pangailangan, ang pangailangan ng kapitbahay. Actually, brother, sa Islam, sa mga Muslim, walang problema ang economic system. Sapagkat alam natin na kung saan ginagastos ng mga Muslim yung kanilang kinikita. Meron silang time para tumulong sa kapwa. Wala silang bisyo, wala silang sugal. So yung pera na dapat na mapunta doon sa masayang lang ay naiipon sa kanila. So wala sa kanilang economic system ng Islam, walang problema. Ang may problema doon sa labas ng Islam. Nandoon ang malaking problema. Kasi actually, sabi ko nga, walang taong maghihirap kung walang bisyo. Kasi ang kahirapan ng tao nandun sa bisyo nandun sa luho. Tama. Kaya sila naghihirap. Totoo yan. Totoo, ngayon, brother. pag